Isang hirit na naman, no, mga bossing, no? Ayun, sabi ni Libra, sedition is a non-bailable offense. Naku po, eh di si Puntillas pala, eh matututong dumampot ho ng ano yan, ng sabon. Matututong maglinis ng Taco Bits din ho, ng kubeta. Mga kababayan, baka matuto din ho yan, maglinis ng tubo. O yung sinasabi natin paglilinis ng tubo, eh yun po, yung mga tubo sa ilalim ng mga lababo, di ba? Mga kinakalawang na yun. O, matututunan niya din yan dyan sa oblo. Kung ganon. Ngayon po, eto, dumako ho tayo mga kababayan dito. Yung matagal nang sinasabi ng mga DDS na bakit selective? No? Bakit selective? O, ang pag-imbestiga dito sa confidential funds. Bakit ang Pangulo hindi iniimbestigahan patungkol diyan sa confidential funds, mga kababayan? Eh, sabi na nga ng COA, di ba? Wala silang matagpuan, wala silang makita na mali na ginawa ng Pangulo. O, paano pa ang gagawin? Di ba? Eh, eto kay Inday Sara Duterte, mga bossing. Madaming nakita, madaming nasilip. 125 million gastado sa loob ng 11 days. Ubos. Siyempre, ngayon, mapapaisip, ala, saan ginamit to? Ala, bakit gano'n naman kabilis maubos ito? Parang minadali. Di ba? Ang style kasi ng mga DDS, nagtuturo sa iba, ayaw nilang maimbestigahan yung idol nila na si Inday Sara Duterte. Ang gagawin nila, magtuturo ng iba. O siya din, o siya din, o siya din. Hindi. Baka ang ginagawa ho, mga kababayan, eh dito muna tayo. Malaking problema tong kay Sara Duterte eh. Tapos kapag ka natapos natin ito, saka tayo pumunta doon sa maliliit. Tapos ang nakikita pa ho, mga kababayan, hindi po maipaliwanag ng Vice Presidente yung tungkol po sa confidential funds. Di po ba? Merong mga katanungan, pero ano pag ginagawa nila? Iniiwasan po nila. Ang isasagot lang sa inyo o sa atin is pinupolitika lang daw po sila. Di po ba, mga kababayan? Pinupolitika lang si Inday Sara Duterte, kaya ginaganyan. Bakit hindi sagutin mismo? Ano sabi dito ni Atty. Claire Castro, no? Wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million sa loob lamang ng 11 days. Yun ang napuna kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kaya po ngayon, nandiyan sila sa sitwasyon na ganyan. Mga bossing, kung alam nilang idepensa yung posisyon nila patungkol dyan sa confidential funds na yan, tingin ko ho, nung nasa Congress pa lang eh, nung mga pinapatawag sila, nung mga tinatanong sila, o ganito, ganyan, paano ba nangyari? Doon pa lang ho, inilabas na nila ang depensa para hindi na po umabot dito sa impeachment, mga kababayan. Pero hindi, minaliit po nila. Hindi, sige, wala, ganyan. No, hindi na kami makikipagtulungan diyan sa Congress, bahala sila. Kada po may mga katanungan na maiipit sila, bigla na lang po sasakit yung mga dibdib. Hindi na daw po makahinga, mga kababayan. Tapos ang ginagawa ng mga supporter nila, magtuturo ng ibang tao. Hindi pwede bang dito muna? At hindi pwede bang dahil idol nyo nga, sige Idol BP, gusto naming malaman talaga ang katotohanan. Patunayan mo. Ganun eh, di ba? Sila, mga supporter, dapat ang sinasabi nila, pinupush nila yung sinusuportahan nila. Nandito kami sa likod mo, BP. No? Patunayan mo sa kanila na wala kang ninanakaw na pera. Pero hindi ho. Sila mismo ayaw marinig. Akala yata nila, tayo lang ho ang apektado dito. Sila, di ba? Nagbabayad din sila ng buwis. Bumibili sila ng mga produkto, may mga nakapatong na buwis. Nagtatrabaho sila, kinsenas katapusan, kinakaltasan sila para sa buwiso. Ngayon, na tayo po ay nagtatanong,
Sasabihin nila, wag lang si Inday Sara Duterte, pati yung iba, gagawin yan. Pero dito muna tayo, doon sa may mga nakita ng ebidensya. Biruin yung mga ebidensya, resibo, napakarami ho. 1,299 na resibo. Oh, yung mga pangalan po kinengkoy, yung mga pangalan po pinaglaruan, mga kababayan. Di po ba? Yun ang tanong natin. Doon sa mga magtatanggol kay Inday Sara Duterte, paano nila yan ipagtatanggol at paano nila yan didepensahan? Di ba? Kaya ho ang unang pumapasok sa isip ko, mga kababayan, kung bakit merong mga ganitong pagharang sa impeachment. Isa po sa dahilan na naiisip ko, mga kababayan, wala silang depensa. Hirap silang depensahan yung mga yon. Kung tayo po, hindi naman tayo mga lawyer, hindi naman po kayo mga lawyer, pero naiintindihan nyo po yung sitwasyon. No? Na alam natin na hindi kayang depensahan at walang maidedepensa. Kaya sila umaabot sa punto na, sa Senado pa lang, pigilan na yan. Huwag nang hayaang matuloy pa. Kasi mahihirapan sila. Baka mapansin ng taong bayan na talagang nag-uumapaw yung mga resibo o yung mga ebidensya. Di po ba? Baka mapansin ng taong bayan na umaapaw yung ebidensya tapos ito biglang acquit natin si Inday Sara Duterte. Tayo mapupulaan yan. Tayo ang babalikan ng sambayan ng Pilipino niyan. Diba? Tingnan mo, naka-broadcast yan. Napapanood ng buong Pilipinas yan. Tapos inakwit natin, samantalang yung resibo, yung mga ebidensya, talagang napakalakas. Di ba? Sabi ni Just Monet, Shunga Bells, ano daw? Shunga Bells lang talaga, hindi makahalata na iniiwasan nilang mailabas ang ebidensya. Kasi sulid Duterte daw, no? Paulit-ulit sasabihin, basta sulid pa din kami. Kahit anong mga pagpapaliwanag dyan, basta sulid pa din kami. Ganon ang ginagawa. Ganyan lang yung mga yan, mga bossing. Ayaw tumanggap, no? Ng mga pagpapaunawa sa kanila. Kasi nga po, mga nabulag na po. Sa dating Pangulo, naku, mabait naman yung mga Duterte. Biruin mo, nagpalabas pa, meron pang mga pinalabas na mga ano daw po, survey, na mas nagtitiwala daw ang mamamayang Pilipino kay Inday Sara Duterte versus po kay Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, kung di ako nagkakamali, 12 o 14% lang daw po ang tiwala ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Saan ka naman nakakita nun? Ito, 125 million confidential funds. Tinatanong ko saan napunta. Hindi masagot. Tapos mataas daw ang tiwala ng mamamayang Pilipino kay Inday Sara Duterte. At yun naman pong Pangulo natin na todo kayod, todo trabaho, inaasikaso yung mga pabahay, with matching mga talagang naipapakita, yung mga natatapos with matching swimming pool pa, wala daw tiwala ang sambayan ng Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong kalokohan yun? Di po ba? Sabi ni Marijo, hindi talaga makaunawa ang mga yan kasi sarado na ang mga utak ng mga yan. Totoo, mga bossing, no? Pero kung makikita nyo po yung nahuling eleksyon, ito pong 2025, halata po yung pagbulusok ng kanilang mga suporter. Pagbulusok po, pababa, no? Kasi kung makikita nyo po yung mga boto ni Bongo at ni Bato de la Rosa, wala po ni isang DDS ang hindi boboto dyan sa dalawa na yan. Tingnan nyo po yung nakuha, 20 milyones na lang po. Si Bongo meron pang kasama na mga government supporter. Kasi nga daw, may napakinabangan daw sila doon sa malasakit ni Bongo. Tapos marinig natin, doon sa kapatid natin na si Chris Ulo, ano pala. Kumbaga, yung mga malasakit, ang ginagawa, punta lang ng punta si Bongo doon sa mga inauguration, magre-ribbon cutting. Tapos ipapamukha na. Siya yung pinaka-main person
na nag-ano dun o kaya baka nga na-denggo yung ibang mga kababayan natin. 'Di po ba?